Paps, kinakailangan mo ba talaga magdamit ang ganito? May mga pagkakataon na kailangan mo makihalubilo para sa mga misyon mo. Kailangan nakadabit ka ng tama. Maliban dyan, napaka-special ng damit na yan. Gawa ang materyales na sumasangga ng bala at hindi masusunog ng apoy. Pinasadya pa namin yan sa Europa. Ang tawag sa telang yan, Dragon Scale. Kasing tibay ng balat ng dragon. At yan din ang magsisilbing protection mo. Ang ibig sabihin, hindi ako basta-basta tatabla ng apoy at ng bala kapag suot ko ito. Walang magagawa ang sino bang aatake sa iyo sa harapan. Gabo, sumama ka sa amin. Papakita namin mga baril na gagamitin. Ano ba ang gusto nilang mangyari? Alam mo, duda si Gabo dyan. Mga pulis din yan eh. Eto naman kung pulis. Handa naman silang tumulong. Madali naman silang kausap. At saka, ate, mababawi na natin yung ginastos natin sa ospital. Kesa naman makipagkasuhan pa tayo sa kanila. Wala naman tayong mapapala. Uy, teka. Anong walang mapapala? Hustisya ang kailangan ni Rudy, hindi pera. Hustisya? Ang kalaban natin, mga pulis. Nakakalimutan ninyo? Sila ang batas eh. Tapos kakasuhan ninyo? Sabi mo nga, may pera ka bang pambayad sa abogado? Ate, salamat kaya lang hindi pa ako makakauwi ngayon eh. Bakit? Hindi ba suspended ka na? Hey ate, hindi ko naman po pwedeng pakawalan yung mga kriminal na gumawa nito. Ayan ka na naman, Sam, ha? Hindi ka naman nakikinig. Kailan mo ba pipiliin na maging mabuting anak kay Dad kaysa maging ulirang ahente dyan sa NCIA? Ate, sandali. Kailangan ko rin naman linisin yung pangalan ko. Pangalan mo? Napakababaw naman na dahilan niya. Napaka-selfish mo talaga, Sam, no? Sarili mo na naman ang iniisip mo. Wala ka na ba talagang pakialam kay Dad? Kaya sinusuway mo na mga utos niya? Ate, pareho tayo nasa law enforcement. Ganyan ba ginagawa niyo sa NLEA? Kapag nahihirapan kayo, pipitawan niyo na yung kaso? Ate, I'm sorry. You know what? Kahit hindi tayo mag-usap, kahit huwag ka na rin umuwi. Total naman, wala kang pakialam sa amin. Kaya wala na rin kaming pakialam sa'yo. What's your problem? Pinky is our family friend. At baka nakakalimutan mo kung sino yung nagwala kagabi sa harap ng maraming bisita at pinahiya ang sarili niyang anak. Dahil binigyan niya ako ng kahihiyan ang nag-iisang hasitong sinuspindi ng kanyang ahensya. Pasalamat ka siya, hindi ko siya pinalayas. What difference will it make? Araw-araw mo naman siyang pinaghihigpitan na para kayong hindi nakatira sa isang bahay. Ama ka pa ba niyang maituturing? Semi-automatic, polymer frame, magaan, pero hindi mo kong laruan. 9mm, compact, black finish, polymer grip, texture, para hindi madulas. Kung yung isa, pangharapan, yan, pangmalapitan. Competition style ang dating. Mahaba, malinis ang profile, aggressive ang grip. Ang mga bala, special na pinagawa. Ang iba dyan, may lason. Yung iba, sumasabong pag tumatama.
hawak ka na ng baril, Gabo. Alam mo ang responsibilidad. Tanging sa mga kalaban mo lang gagamitin ito. Yung baril, mabuti kaibigan yan. Pero, masamang kalaban. Nasa iyo desisyon kung gagawin kaibigan o hindi. Ang tagal kong iniwasan na humawak ng baril. Pero pinapangako ko sa inyo, gagamitin ko ito sa kabutihan. Patay na si Mr. Chan. Hindi na nila pwedeng diin si Victor dahil wala na silang witness. But our next step should be is to get him out of jail. Dahil sa araw-araw na nasa loob siya ng kulungan, naapektuhan ang negosyo natin. Kasalanan lahat to ng agent Jacinto na yun eh. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nagagantihan. Tapos na ang parte ko, Lucas. Ikaw naman ngayon. Patunayan mong hindi ka puro salita. Yes, pa. Lucas, you need to plan this very carefully. Di pwedeng basta sugod ka lang ng sugod, ha? Wait for your target to be alone and vulnerable. That's when you strike. Higit sa gamit at armas, utak ang pinakamalaki ng puhunan ni Gabo. Minsan, may mga bagay na hindi nakikita ng mata. Pero mas maraming nakakakita sa paligid. Kaya kinakailangan kumilos ka agad nang hindi nila namamalayan. Gabo, huwag kang sugod na sugod. Lahat pinaghahandaan. At ang galaw, pinag-aaralan. Kailangan palawakin mo pa ang kaalaman mo, Gabo. Naralan mo, tamang diskarte, tamang taktika at disiplina. Kailangan, bago pa ba magsimula ang laban, alam mong panalo ka na sa laban. Sa buhay ng tao, minsan kinakailangan mo ng bilis. Nang hindi nararamdaman ng mga kalaban ng kilos mo. Lumaki ako sa tondo. Sa ginito ang lupa. Kaya alam ko ang isip at ang buhay ng bawat tao doon. Sa aking paggalaw, hindi mamamalayan ang kalaban ko na natalo ko na sila. Checkmate. Sama ka. Dinaan sa bilis. Hindi nakachamba si Gabo. Gabo, may kakaiba kang talino. Talinong hindi nasusukat sa sino mang nakapagtapos ng pag-aaral. Paps, pasensya na po kayo. Alam ko pong mali itong gagawin ko pero kung po pwede ko sana baka pwede po ako makahiram ng pera kahit 100,000 piso. May paggagamitan lang po talaga ako. Iba ka rin ka ba, ano? Di ba nagsisimula ang misyon, pera agad? Wala pang nagagawa, bayad kagad. Kanina po kasi, Paps, nung papunta po ako dito, may tinulungan ako na mag-ina na hinold up. Dinala ko po sa ospital yung nanay. Naawa po ako doon sa bata eh. Ayoko po sanang maranasan ng bata yung naranasan ko nung namatay yung nanay ko. Kaya gusto ko po sanang tulungan. Yan ang lakas mo, Gabo. Ang puso mo. Kalakasan mo yan, Gabo. Pero yan din ang magiging kahinaan. At yan ang gagamitin ng kalaban mo. Pero tama ang disposition ni Gabo, Omeng. Dahil walang tutulong sa kapwa Pilipino, kundi tayo pa rin. Paps, maraming salamat po dito sa tulong nyo. Huwag po kayo mag-alala. Ibibigay ko talaga ito nun sa mag-ina para makatulong ko sa kanila. Sige, Gabo. Tulungan mo yung mag-ina.
ayusin mo kung anong dapat ayusin. Sige, Paps. Tutuloy na po ako. Maraming salamat po ulit. Ngayong Martes, Ang tumal, walang customer. Andito na ako ngayon. Ikaw ang nag-aadala ng sigla at ng kita dito sa Virgin. Ikaw na lang kaya ang mag-manage nitong Virgin. isang pipitsuging babae lang yon. Sisiw lang dapat sa kanila yan. Nasa Kalye Soriano. She needs backup. Yes, sir! Hindi ko babayaan ng Diyos sa nanay mo. Natitiyak ko sa'yo na mabubuhay siya. Nandito ang Kuya Gabong, hindi kita pababayaan. Coco Martin, Sigabo. Para kay Tekla, syempre pera. Kasi 'di ba, syempre hindi naman tayo lahat masiswerte at mapapalad na nabibiyayaan tayo na meron tayo pang araw-araw na kakainin. Yung iba wala. So minsan desperate calls for desperate measures. Pero siguro dahil nung bumalik na si Gabo, medyo nagbago na rin yung way of thinking ni Tekla at saka ng mga tropa din ni Gabo. Ngayon siguro prinsipyo na si Tekla. Changed person na si Tekla. Naliwanag yan. Si Tolitz. Pera. Wala privacy prinsipyo. Yun yung background ng karakter niya. Kasi nagsimula siya kay Django eh. Si Django naman wala naman siyang prinsipyo. Pera. All about the money. Show me the money. More money, more problem. As Binoy, syempre pera. Kaya nga kami halos magpakamatay na magkaroon lang ng pera. Kasi dito sa lugar namin sa Ginuntan Lupa, mamamatay kang gutom, mamamatay kang dilat, hindi ka papakainin ng prinsipyo. Kaya pera talaga. Kahit may matapakan akong piso dito, ilalaban ko yung buhay ko eh. Bilang ipe, prinsipyo yan. Kasi kaibigan namin si Gabo. So, kilala namin na si Gabo ay maprinsipyong tao. So, tsaka sanay kami sa hirap eh. So, hindi namin pipiliin ng pera. Oo, dumidiskarte kami ng pera. Pero kapag labag yun sa kalooban ni Gabo, hindi rin namin yung gagawin. Both. Siyempre sa hirap ng buhay ngayon, marami siguro mga tao na mas pipiliin ng pera. Lalo na kapag pumasok na yung salitang pagiging praktikal. Pero, huwag pa rin natin kalilimutan ang mga mabubuting prinsipyo, mga aral at turo na ipinasa sa atin sa mahabang henerasyon. Dahil sa dulo, ay di lahat ng masaya ay mabuti, pero lahat ng mabuti ay masaya. Di ko kailangan ng pera eh. Ang kailangan namin ni Gabo, tumulong sa mga mahihirap, nangangailangan ng tulong. Yun ang karakter namin. At higit sa lahat, karakter ko yun. Nag-aadam na puso, ikaw ang